Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat ng mga nanonood ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sky, 22 taong gulang. Sumusulat ako sa inyo ngayon dahil sa wakas, ngayong taon ay makakahinga na ako ng maluwag. Sabi nga nila, ang graduation ng pinakamasayang yugto ng iyong buhay. Pero para sa akin ay ito ang buwan kung kailan opisyal nang tapos ang pinakamahabang shift ng buhay ko. Ang hawak ko ngayon hindi lang basta diploma, Papa Dudut. Bit-bit ko rin ang mga paso, sugat, kalyo at 4 na taon ng walang katapusang pagod bilang isang working student. Gusto kong ikwento sa inyo kung paano nagsimula ang lahat. Dahil ang tagumpay ko ngayon ay hindi naman biglaan na sumulpot lang. Galing ito sa napakahabang panahon ng pagtitiis simula pa noong bata pa lamang ako. Papa Dudut, kung may salita man na pwedeng maglarawan ng kabataan ko, yun, Papa Dudut, ay ang salitang kulang. Laki ako sa hirap, yung hirap na hindi lang basta walang ulam, kundi yung tipong wala talagang laman ang kaldero. Ang tatay ko ay maagang nawala. Ang nanay ko naman ay sakitin noon pa man, kaya madalas noong maliit pa ako ang tagasalon ng responsibilidad na maghanap ng makakain namin. Naalala ko na may mga gabi na sobrang sakit ng tiyan ko sa gutom. Lalapit ako sa mga kapitbahay namin, may hawak na maliit na mangkok, umaasang kahit konting sabaw o kaning lamig ay mabigyan kami. Pero alam mo kung anong isasagot sa akin, Papa Dudut? Maririnig ko na lang ang malakas na paglagabog ng pinto. Pinagsasarahan nila ako at minsan ay may magsasabi pa na heto na naman ang pamilya ng mga patay gutom. Masakit, napakabigat sa dibdib ng isang bata na ituring na parang peste dahil lamang sa kayo ay mahirap. Huwi akong luhaan, bitbit ang walang lamang mangkok at iinom na lamang kami ng tubig ni nanay para makatulog. Pagdating naman sa pag-aaral, doon ko mas naramdaman ang pagiging iba ko sa mga kaklase ko. Halos wala akong gamit sa school at yung bag ko ay gulanit na. Tahi-tahi pa ni nanay gamit ang magkakaibang kulay ng sinulid. Ang tsinelas ko ay pudpud na at ang pinakamahirap sa lahat ay tuwing exam o quiz. Grabe ang dadamot ng mga kaklase ko noon, Papa Dudut. Kapag sinabi ng teacher na get 1/4 sheet of paper, parang nagpapanik ang buong sistema ko. Lalapit ako sa katabi ko, hihingi ng isang piraso. Ang isasagot sa akin ay wala na akong papel. Huling piraso ko na ito. Kahit kitang-kita ko naman na makapal pa ang pad niya. Paglipat ko sa isa, tatalikuran lamang ako. Para akong namamalimos ng barya sa loob ng classroom. Pero hindi ako pwedeng umiyak na lamang at magreklamo. Gusto kong matuto. Kaya ang diskarte ko tuwing bago mag-quiz o kapag break time ay tumatakbo ako sa faculty room. Haharap ako sa mga teachers namin at magtatanong, "Ma'am, sir, may tatapon po ba kayong papel dyan? Pwede ko bang hingin?" Yung mga papel na may bakas ang likod o yung mga malilinis pang test paper noong nakarang taon na hindi nagamit ay hinihingi ko yon. Ginugupit ko ng maayos, tinitipon ko at yun ang ginagawa kong sulatan ko. Dahil nakikita ng mga teacher ko ang kalagayan ko at nakikita rin naman nila na kahit wala akong gamit ay ako ang palaging nangunguna sa recitation at ako ang top 1 sa klase ay naaawa sila sa akin. Doon ko napatunayan na may mabubuti pa ring tao. Minsan laking gulat ko na lamang kapag tinatawag ako sa faculty pagkatapos ng klase. May iabot silang notebook, ballpen at isang buong pad ng papel. Para sa iyo yan. Galingan mo sa pag-aaral ha. Yung mga simpleng bagay na yon ay para sa akin ay kayamanan na. At doon pa lang sa murang edad na yon,
Nag-decide na ako na kailangan kong magtrabaho. Hindi pwedeng ganito na lamang kami sa panghabang buhay. Hindi ko na hinintay na makapagtapos ako bago subukang kumita ng pera. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, kung ano-anong racket na ang pinasok ko. Nagbebenta ako ng kakanin na gawa ng nanay ko nang malakas pa siya. Nagigib ng tubig para sa mga kapitbahay na dati ay nagpasarado sa akin ng pinto. At least ngayon may bayad na. At naglilinis ng mga bakuran. Gusto kong patunayan na hindi ako umaasa lamang sa awa. Noong pumasok ako sa high school ay mas lalong naging demanding ang mga gastusin at habang lumalaki ako, mas lalong lumalala ang sakit ng nanay ko. Dumating sa punto na ang mga gamot niya ay hindi na pwedeng idaan sa sana bukas ay meron. Kailangan ng perang pambili sa pang-araw-araw. Doon ko natutunang mag-ayos ng schedule na hindi pang bata. Sa umaga gigising ako ng alas 5 para mag-ayos ng sarili at pumasok sa school. Pagdating ng hapon, imbes na makipaglaro o tumambay kasama ang mga kaibigan, dumidiretso ako sa isang maliit na tindahan para magtinda at mag-imbentaryo hanggang gabi. Ang daling mainggit noon, Papa Dudut. Makita mo yung mga kaklase mo na pagkatapos ng bell, mag-aayaan ng mag-computer shop o kaya ay makakain ng street food habang nagtatawanan. Ako ay kailangang magmadali dahil baka mahuli ako sa trabaho at mabawasan ang sweldo ko. Pero tuwing nararamdaman ko ang inggit, tinitingnan ko ang mga kamay ko. Sabi ko sa sarili ko, Sky, iba ang takbo ng buhay mo sa kanila. Kung gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan ay kailangan mong sunugin ang kilay mo ngayon. Kaya naman kahit pagod galing sa trabaho, pag uwi ko ng bahay ay binubuklat ko pa rin ang mga recycled kong papel para mag-review. At hindi naman ako binibigo ng tadhana noon. Graduate ako ng high school na may parangal. Akala ko yun na ang pinakamahirap na parte. Hindi ko alam, trailer pa lamang yon ang totoong pelikula pagdating ko ng kolehiyo. Noong pumasok ako sa kolehiyo, doon na nagsimula ang totoong pagsubok. Mas malaki ang tuition, mas maraming libro ang kailangang bilhin at mas madalas ang bayaran. Alam kong hindi ka kayanin ng kahit na anong racket lang sa tabi-tabi. Kaya naman lakas loob ako nag-apply sa isang sikat na fast food chain bilang isang crew. Doon opisyal na nagsimula ang buhay ko bilang isang vampire student. Estudyante sa umaga, night shift na crew naman sa gabi. Ang pasok ko sa fast food ay madalas alas 8 ng gabi hanggang alas 4 o alas 5 ng madaling araw. Pagkatapos ng shift ko, uuwi ng bahay, ligo, palit ng uniforme at diretso na sa university para sa alas 8 ng umaga na klase. Papa Dudut, kung alam mo lang ang hirap ng trabaho sa fast food, hindi lang ito basta pag-abot ng order o pagngiti sa customer. Likod, balikat at binti ang puhunan mo rito. Buong shift kang nakatayo. Naalala ko ang mga unang buwan ko pag uwi ko sa bahay, hindi ko na mabaluktot ang mga daliri ko sa paa dahil sa pamamaga. Ang mga kamay ko na dati ay makinis naman ay nagsimula nang magkaroon ng mga kalyo. May mga oras pa na kapag nagmamadali sa kusina, mapapasok ka sa nagbabagang mantika o kaya naman ay mainit na grill. May isang beses na napaso ang braso ko, ang laki ng paltos. Pero walang oras para mag-inarte. Lalagyan ko lang ng yelo, babalutin ng tissue, tapos ay babalik na ulit sa pagtatrabaho dahil mahaba pa ang pila ng mga gutom na customers. Habang ang ibang mga kaklase ko kapag weekend o break ay nagpo-post sa Facebook at Instagram ng kanilang mga OOTD na ang fe-fresh, ang gaganda ng makeup at ang lilinis ng mga suot. Ako naman ay pinopost ko lang sa isipan ko ay kung paano ko pagkakasyahin ang kakarampot kong sweldo para sa renta, gamot ni nanay at sa paparating na prelims. Habang sila ay may hawak na mamahaling kape, ako naman ay may hawak na basahan at mop, naglilinis ng sahig habang puyat na puyat. Samantala may mga araw talaga na pakiramdam ko ay pinagkakaisahan ako ng mundo. May isang pagkakataon noon na hindi ko makakalimutan. Sobrang bigat ng linggong yon dahil midterm exam namin at kasabay noon ay nagkasunod-sunod ang pag-absent ng mga kasamahan ko sa trabaho. Kaya madalas akong napapa-understaff at sunod-sunod ang overtime.
Isang gabi, pagkatapos ng shift ko ng alas 4 ng madaling araw, sumakay ako ng jeep pa uwi. Sobrang bagsak ng katawan ko, Papa Dudut. Ang plano ko ay iidlip lamang ako ng kaunti habang buwabiyahe. Pero sa sobrang matinding pagod ay nakatulog ako ng tuluyan. Nagising na lamang ako nang tapikin ako ng driver. "O miss, dulo na to. Bababa ka ba?" Laking gulat ko nang tumingin ako sa labas. Lumampas ako ng 3 kanto mula sa totoong babaan ko. At ang masama pa doon ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Bumaba ako ng jeep nang walang payong. Habang naglalakad ako pabalik sa amin ay basang-basa ako, Papa Dudut, ng ulan. Ang lamig-lamig, pero ang mas matindi ay yung bigat sa loob ko. Bigla na lang akong napaiyak sa gitna ng kalsada. Walang nakakakita sa akin dahil sumasabay ang luha ko sa agos ng ulan. Sumisigaw ang isipan ko noon at tinatanong ko ang Diyos. Bakit ba kailangang ganito kahirap? Bakit yung iba kong kaklase hiningi lang ang baon sa magulang nila? May pambili na ng Starbucks. May pambayad pa sa tuition. Pero bakit ako ay kailangan ko pang magbilang ng barya, magabot ng basahan at magtiis ng puyat para lamang makakuha ng permit sa exam? Bakit ang unfair ng mundo? Nakatayo lamang ako doon sa gilid ng kalsada, nanginginig sa lamig at pagod. Gusto ko nang sumuko noon, Papa Dudut. Gusto ko nang sabihin sa manager ko na nagre-resign na ako. At gusto ko na ring sabihin sa dean namin na hihinto na ako sa pag-aaral. Ang sakit na ng katawan ko at ang dumi-dumi ng tingin ko sa sarili ko, pero sa bawat patak ng ulan, naalala ko ang mukha ng nanay ko na naghihintay sa akin sa bahay. Umaasang kahit papaano ay may maiuwi akong magandang balita. Kaya pinunasan ko ang mukha ko. Nagpatuloy sa paglalakad at pumasok pa rin sa klase pagdating ng umaga na parang walang nangyari. Isa pang pagkakataon na talagang sumubok sa pasensya at dangal ko ay noong mismong exam week namin sa 3 taon sa kolehiyo. Pumasok ako sa shift ko na may mataas na lagnat. Sobrang sakit ng ulo ko at parang umiikot ang paligid. Pero hindi ako pwedeng mag-absent dahil kailangan ko ang sahod para sa kulang kong tuition fee. Kung mag-a-absent ako ay mababawasan ang attendance bonus ko at baka hindi ako payagang kumuha ng exam. Habang naglilinis ako ng mga mesa sa dining area, may isang pamilya na kumakain. Ang tatay, ang nanay at ang isang maliit na batang lalaki. Habang naglalaro ang bata, natabig niya ang isang malaking baso ng tsinelas at natapon ang malagkit na juice sa buong lamesa at sahig. Agad akong lumapit para linisan yon. Pero bago ko pa matapos punasan ay dumating ang manager namin, isang bago at medyo striktong manager. Nang makita niya ang kalat, imbes na tanungin kung anong nangyari ay bigla niya akong sinigawan sa harapan ng maraming customers. "Sky, ano ba namang klaseng paglilinis yan? Napakabagal mo. Kita mo nang may natapon dito, hinahayaan mo pang kumalat ng ganyan. Kaya hindi umaasenso ang sales natin dahil sa mga katulad mong mabagal at tamad." Papa Dudut, ramdam ko ang pag-init ng mukha ko. Lahat ng customer sa dining area nakatingin sa akin. Ang iba pa nga ay may pabulong-bulong pa. Yung pamilya ng bata tahimik lang din at tinignan lamang ako na parang basahan. Gustong-gusto ko nang magwala noon. Gusto kong itapon ang basahan sa mukha ng manager ko at sabihin hindi ko na kasalanan nito at huwag mo akong sisigawan. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko sa galit at pagkahipahiya. Pero bago lumabas ang mga salitang yon sa bibig ko ay parang may humila sa akin pabalik sa realidad. Naalala ko ang mukha ng nanay ko, naalala ko ang reseta ng gamot niya na nakadikit sa ref namin. Naalala ko na kapag nawalan ako ng trabaho, wala nang pambili ng gamot si nanay bukas at walang pambayad sa tuition ko sa susunod na linggo. Huminga ako ng malalim, binaba ko ang ulo ko. "Pasensya na po, manager. Lilinisin ko na po kaagad," pabulong kong sabi. Pinagpatuloy ko ang pagmamap habang ang luha ko ay dahan-dahang pumapatak sa sahig, sumasama sa natapong juice. Pag-uwi ko ng bahay ng alas 3 ng madaling araw, walang oras para magdrama. Umupo ako sa harap ng lamesa, binuklat ang libro at nag-aral para sa quiz ko ng alas 8 ng umaga. Ganon ang buhay ko, bawal maging marupok dahil ang karamihan ay walang pakialam sa nararamdaman mo.
Maraming sakripisyo na hindi nakikita ng mga tao, Papa Dudut. Nakikita lang nila ako na pumapasok sa school at nagtatrabaho pero hindi nila alam kung paano ko tinipid ng sarili ko para lamang mabuhay. May mga araw na ang tanghalian ko ay literal na tubig na lang. Lalapit ako sa water dispenser ng school, iinom ng marami para lamang mabusog ang tiyan ko. At hindi ako makaramdam ng gutom habang nagtuturo ang professor. Bakit? Kasi yung perang pambili ko sana ng biskwit at ulam, itinabi ko para pambili ng libro o kaya ay pambayad sa photocopy ng mga reviewer. Sa isipan ko ay okay lang na magutom ang tiyan ko, huwag lang magutom ang utak ko. Yung sapatos ko naman kulay itim na leather na required sa trabaho at pwede na rin gamitin sa school. 3 beses ko na yung ipinagawa sa sapatero sa kanto namin dahil palaging bumubuka ang swelas. Sabi ng sapatero o Sky, palitan na natin to. Marupok na ang leather. Sabi ko naman kuya, gawan mo na lang ng paraan. Tahiin mo na lamang ng mas matibay. Susunod na lang ang bago. Tinis ko yung sakit tuwing papasok ang baha sa loob ng sapatos ko kapag umuulan. Basta lang huwag mabawasan ang budget ko para sa pamilya. Tuwing sem break, habang ang mga kaklase ko ay nagpaplano kung saan magbabakasyon. May mga pumupunta ng Baguio, may mga nagbi-beach, ako naman ay lumalapit sa scheduler ng fast food. Sir, baka pwede niyo akong bigyan ng full-time hours o kaya ay overtime ngayong sem break. Kailangan ko lang po para sa 13th month pay ko at pondo sa susunod na semester. Habang sila ay nagpapakasaya. Sa ilalim ng araw, ako naman ay nasa ilalim ng fluorescent light ng kusina. Nagbabanat ng buto para sa kinabukasan ko. Pero alam mo Papa Dudut, ang Diyos talaga ay hindi natutulog. Lahat ng pagod, puyat at sakripisyo na akala mo ay walang katapusan, may hangganan din pala. Isang hapon habang nasa break ako sa trabaho ay biglang nag-vibrate ang cellphone ko. May nag-post sa group chat ng aming kurso. Link yon para sa opisyal na listahan ng mga magtatapos ngayong taon. Nanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang PDF file, sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Parang mas mabilis pa sa tibok kapag peak hour sa fast food. Nag-scroll ako pababa sa letrang S. At doon ay nakita ko ang pangalan, una apelyido, Serandalio Sky Ameris Galpan. Papa Dudut, para akong nabingi sa paligid ko. Nawala bigla ang ingay ng mga blender at tunog ng fryer sa kusina. Parang tumigil ang mundo ko. Bigla na lang tumulo ang luha ko, pero sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa pagod o sama ng loob, kundi dahil sa sobrang ligaya. Yung mga gabing umiiyak ako sa madilim at mabahong banyo ng restaurant habang hawak ang basahan dahil pakiramdam ko ay hindi ko na kaya. Sulit ang lahat ng yon. Yung mga oras na lumampas ako sa jeep, yung lagnat na tinis ko sa harapan ng counter. Yung mga sermon ng manager at ang mga pinto ng kapitbahay na ipinagsarado sa akin noon. Lahat ng sakit na yon ay biglang napawi ng isang maikling linya ng pangalan sa isang peraso ng papel. Kaya noong nakaraang buwan, opisyal na akong umakyat sa entablado at naitaas ko na ang aking diploma. At tulad ng sinabi ko sa aking sarili ay hindi lang basta papel ang hawak ko noong araw na yon. Habang naglalakad ako sa harap ng entablado, tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kalyo, ang mga peklat ng baso mula sa kusina. Ito ang aking mga medalya. Ang diploma kong ito ay hindi lang patunay ng talino, kundi patunay ng tibay ng dibdib at dangal ng isang batang nangangarap sa gitna ng kahirapan. Para sa iyo ito, Inay, kahit nawala na si tatay para makita ako. Alam kong nakangiti siya mula sa langit, na itaguyod ko ang sarili ko at ngayon, ako naman ang magtataguyod sa iyo para hindi mo na kailangang mag-alala sa mga gamot mo. Tapos na ang mga gabi ng pag-iyak sa banyo ng restaurant. Napatunayan ko sa sarili ko na hindi hadlang ang kahirapan kung ang pangarap mo ay kasing tibay ng bakal. Kaya naman sa lahat ng mga nag-underestimate sa akin noon, sa mga kapitbahay na nagsarado ng pintuan sa akin, sa mga kaklase kong maramot sa papel, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko kayo kinapuputan. Sa halip ay kayo ang naging gasolina ko para mas lalo kong bilisan ang pagtakbo sa karerang ito. Ngayong ganap na akong nakapagtapos ay handa na akong harapin ang totoong mundo,
Hindi na bilang isang pagod at puyat na working student kundi bilang isang ganap na profesional na handang lumaban sa buhay. Sana papadudot ang kwento kong ito ay magsilbing liwanag sa mga katulad kong working students na kasalukuyang nakatayo sa likod ng mga counter, naglilinis ng sahig at puyat na puyat habang nag-aaral para sa exam. Kung pagod na kayo, okay lang na umiyak. Okay lang na mapagod. Pero huwag kayong bibitaw. Darating din ang araw na hahawakan nyo ang sarili nyong diploma at masasabi nyong salamat, tapos na ang shift ko sa kahirapan. Ang hirap ay pansamantala lamang, pero ang tagumpay na makakamit ninyo ay panghabang buhay. Salamat sa pagbasa ng aking sulat, Papa Dudut. More power po sa inyong programa. Ang inyong tagapakinig, Sky. Sky, saludo ako sa iyo. Ang pinagdaanan mo ay hindi biro. Yung literal na pagsasara sa iyo ng pinto ng mga tao noong bata ka pa hanggang sa paglunok ng hiya at pagod sa gabi habang nag-aaral sa araw. Ipinapakita mo na ang estado sa buhay ay hindi rason para manatili sa ibaba. Ginagamit mo ang bawat hamon bilang gasolina para umabante. Ang galing mo ay dahil pinatunayan mo na ang dangal ay hindi nabibili ng pera, kundi pinaglalaban sa pamamagitan ng sipag at tibay ng sikmura. Ngayong hawak mo na ang diploma mo at Juna, napatunayan mo ang pinakamahabang shift sa buhay mo ay may katapusan din pala kapag hindi ka bumitaw. Para sa bagong yugto ng buhay mo ay huwag mo sanang kakalimutan ang katatagan na nakuha mo sa unahan ng counter at sa faculty room ay ang pinakamalaki mong asset ngayon sa corporate world o kung saan mo gustong magtrabaho. Subalit, huwag mo rin kakalimutang alagaan ang sarili mo ngayon. Sa loob ng 4 na taon, sanay ka na laging sagad ang katawan at puyat. Ngayong nakaraos ka na, matuto ka namang magpahinga kapag kailangan at karapatan mo nang tamasahin ang bunga ng mga kalyo sa kamay mo. Ipagpatuloy mo ang pagiging mapagpakumbaba at huwag mong hahayaang mabalot ng galit ang puso mo sa mga taong nagkait sa iyo noon. Dahil ang pinakamatinding ganti sa kanila ay ang tagumpay na tinatamasa mo ngayon kasama ng nanay mo. Ang buong takbo ng buhay mo ay isang patunay na ang kapalaran ay hindi tinatakda na kung anong wala ka nung bata ka, kundi ng kung anong handa mong ipaglaban habang lumalaki ka. Ipinapaalala ng karanasan mo na ang bawat sakripisyo gaano man kaliit, mula sa paghingi ng papel na itatapon na hanggang sa pagiti sa sirang sapatos ay may nakalaang tamang panahon ng pagbawi. Ipinapakita rin dito na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa karangyaan ng graduation photo, kundi sa ilalim ng kwento at bigat ng dangal sa likod ng tagumpay. Higit sa lahat, ang buhay mo ay nag-iiwan ng mensahe na ang isang taong may matibay na pangarap at pagmamahal sa pamilya ay hindi kailanman matatalo ng anumang bagyo o ulan sa kalsada. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.